Ilang mga loads tayo magbabalik at i-continue natin yung naudlot na topic about sa pag-create ng bootstrap. So mayroon pa tayong additional na ilalagay dito. Okay. After that, lalagyan na natin ito ng function or kukunin natin tong mga element nito gamit yung ating JavaScript or JavaScript, jQuery, depende sa inyo kung anong gagamitin sa dalawa. So tara na, itong number na to, papakita ko sa inyo kung kasi ito parang naka-steady lang. So paano kung gusto ko siyang pag i-scroll ko is lang siya, naka-stay lang siya sa taas. So lalagyan mo na siya ng pick stop. Pick stop. Pick stop mo na yan. Pick stop. Tingnan natin is kung mapansin mo may pick na kapag i-scroll yan, so lagyan mo lang ng mga BR yan. Lagyan mo na or margin top siguro ng 4. Tingnan natin. Oops, hindi siya kumagat dito sa section natin lagay. Oops, cut natin to. Cut natin, tapos lagyan tayo ng class natin yung margin top. Oops, natin margin top, hindi siya bumaba. So try nga natin ng top, lagyan natin ng cut. Gawa natin yung stem ng margin top. Ito natin kung 20% natin bababa. Kung pansin nyo bababa, pero kapag maraming data yan, pag i-scroll nyo, naka lang siya, so naka-stay lang tong navbar dyan sa taas. Ay yung ibig sabihin ng pick stop. Yan yung pick stop natin sa ano yan. Yan yung pick stop. So dyan lang talaga sa top. Pag i-scroll nyo, andyan lang tong navbar na yan. Naka lang siya dyan. I-stay lang siya dyan. So palitan natin yung ating hello world na sample management. So dito yan sa title. So, sample management. So pag i-refresh natin at tinignan natin, so ayan na, sample management. Napalitan na yung ating title. So ngayon is gagawa na tayo siguro ng JavaScript para dito. Ngayon, ano bang dapat gawin natin is need natin ng plugin para makuha natin every natin dito sa console. Ayan, console kasi tayo. Kukunin natin yung mga element na need natin kasi ng plugin ng Ajax. Kasi mag-Ajax tayo mamaya. Ajax plugin. Ajax or yan, Ajax plugin. Hanap lang tayo ng Ajax plugin. So wala akong makitang Ajax plugin, lang ako dito sa aking ginawa. Wala rin aking Ajax. So punta lang tayo sa CDN GS yan. Click lang natin Ajax. Mapapansin nyo is for jQuery. Click lang natin. So ayan, click lang natin to, copy the script. So bisitahin nyo lang to. Yan, CDN GS, tapos paste natin dito yung ating nakuha. So mayroon na tayong plugins.
Finish lang natin sa header. Ngayon, pwede na tayo mag-console. Create na tayo ng yung ating talagang main topic. Ngayon, kukunin natin yung mga element dito. So, lagyan lang natin lahat sila ng ID. So, lagyan natin ng full name. Hindi lang ID, pwede mong kunin gamit yung alt, pwede mong kunin gamit yung name. So, papakita ko mamaya sa inyo. ID lang muna tayo. So, natin is address. Next is email. Ito ay password. So, kalitin natin yung huwag nyo kakalimutan bago kayo kasi need natin kunin tong i-inspect element kasi natin, tapos ito-console natin dito. Huwag nyo kalimutan yung plugin na to, CDN na to na naka-Ajax jQuery. Kunin mo yan. So, search mo lang siguro dyan. Search mo lang dito yung jQuery. Lalabas na yun. Copy mo lang. Yun nga. Tapos, gagawa na tayo dito ng script. Kukunin natin yung isa-isa mga element. Ngayon, ang gagawin natin is document delegate. Pwede din na pero kunin natin as delegate btn add, lagyan lang natin ng double quotes. Tapos ayan na natin is btn add, tapos ayan na natin is click, tapos ano natin is function, tapos ano natin is lagyan natin event or pwede rin tapos magano lang tayo ng gawa natin siya curly bracket, tapos yan natin yung dot i-prevent default lang natin, i-prevent default lang natin siya. Ganyan. I-prevent default. Tapos magtatry lang tayo ng alert muna. Tapos click. Titingnan natin kung gagana yung ating button. So dahil naka-ID yan, naka-hashtag, create tayo dito ng ID ay ID na btn add. Tapos try muna natin is submit. I-form natin, wala pa, test lang muna natin. So tingnan natin kung papansin nyo is wala yung ating na click. Ang kulang ng yan. Ulit. So click yung button. So napansin nyo is gumagana yung ating button, nag-click siya. So ayan. Next natin is kukunin natin yung element na to, yung full name. Kopyahin ko lang, tapos kukunin ko siya, gamit ko na yung jQuery. So cons lang muna lang tayo, mag-cons na lang tayo, baba ko na lang siya, cons full name equals to jQuery muna yung gagamitin natin, hashtag kasi ID yan, .val. Tapos ganyan lang natin. Tapos siyempre titingnan natin kung response nyan. So console.log full name. Tapos yan lang natin. So malaking tulong to para sa mga estudyante na gusto mag-aaral ng JavaScript. So ganyan natin. Malaking tulong sa inyo to. So titingnan natin kapag wala pang laman at sinabit natin yung ito pala yung inano natin, tinitest.
O ayan, pinapansin nyo, nung in-scroll ko siya, naka fixed stop lang yung ating na bar. Ayan, napansin nyo, in-scroll siya. So dahil yan dito sa ating nilagay na fixed stop. Ayan. So ganito lang siya, fixed stop. So kung i-scroll niya, pansin nyo ang ating na bar, naka-stay lang siya dyan. Pero pag walang fixed stop yan, pag in-scroll mo, sasama yan pataas yung number na yan. So ayun yung ibig sabihin ng fixed stop. So i-test natin, try natin i-click yung register na button na wala pang laman yung full name natin. Kung papansin nyo, ayan, empty pa, wala pang laman, ayan o, blank na blank. So pag nilagyan ko siya, kapag gusto nyo itong i-clear itong yung bilog na to, ito, clear nyo lang, click nyo lang yan para ma-clear. Tapos lagay natin dyan to. Pag submit ko, pag click ko ng register, dapat lalabas dito sa console yung pangalan ng John Doe. So ayan, nakuha na natin yung element o yung value dito sa field na to. Pangalan niya is John Doe. So nakuha ni jQuery. So kasi ginamit natin dito is jQuery. So napaka-easy lang ng code jQuery. Paano naman kung gagamit ako ng JavaScript? Ano bang anong code ni JavaScript? Ngayon, ano ko lang siya, i-comment ko lang, copy ko muna, then comment. JavaScript naman, pagkuha sa kanya, ito pa rin, pero lalagyan natin ng get, ang document, get, ang ano sa kanya, get element by ID. So ganyan. So ilalagay mo lang dyan yung element na to, yung full name. Dot value. So try natin kunin. So try natin is dot value. That value is not kung pansin nyo, walang laman, di ba? So pag tingnan natin yung dyan, duo. So di ba? So ayun yung pinagkaiba nila ng dalawa. So ito ginamit natin ng is jQuery. So ito naman ginamitan naman natin ng JavaScript na yung isang style. So mayroon pa siyang isa pang uri na pagkuha ng element. Ayan, kung napapansin nyo, di ba? So ang tawag naman sa kanya is copy ulit natin to, tapos i-hide lang natin. So ang tawag naman sa kanya is query selector document, tapos type lang natin query selector. Sa part na to ng JavaScript A6. So ano ilalagay natin sa loob? Ilalagay natin yung, so part kasi siya ng input. Yan, input. Copy ko lang input na word. Yan ko siya dito. Paste ko siya, tapos lalagyan ko siya ng ganito, square bracket. Tapos lalagyan ko siya ng, so saan natin siya kukunin? Copy lang natin to, buong ito. Copy ko lang yung buong yan. Yan. Pero tatanggalin ko yung double quote na yan. Yan, ganyan siya. Tapos dot value. Dot value. So titingnan natin. So silang tatlo, nasa sa inyo na yan kung anong sa tatlo ito ang gusto nyo gamitin. Okay, salit natin, clear natin. So walang laman, lagay ko dyan duo register. So di ba, nakuha niya. So ito, so nasa sa inyo na yan kung alin sa tatlo na to ang gusto nyo gamitin. Pare-pares lang naman yan, nakukuha yung element. So kinaganito sa query selector na to, gusto ko kunin yung element, hindi sa ID, gusto ko kunin sa alt.
Ngayon, yung word na ID dito is palitan mo lang ng word, ng alt. Yan. Makuha nyo na yan. Refresh ko ulit. Yan, wala, di ba? So, dyan, lagyan na natin dyan lang. So, pansin nyo is nakuha nyo dyan. Ayan yung advance nya. Ito. Query selector. Dahil nakuha nyo na yung element na yan, so gamitin lang siguro natin para yan nga ang query selector na yan. So, cut ko lang to. Din ko lang sa taas yan. Yun yung ano ko lang, comment ko lang dyan. Gamitin nyo lang gusto nyo gamitin yung ano yan. Yung na-comment na, kinoment ko na code. So, pipili na lang kayo sa tatlo na to. Pero ito yung ating gagamitin. Yan. Bali, 4 yun. Copy na lang siguro natin. Hindi tayo mahirapan. So, next natin kukunin is, tanggalin ko na muna to. Next natin kukunin is address, yung ID. Paste natin dito. Oops. Paste natin dito. Next natin is yung email niya. So, lagyan natin ang email yan para ano. Yan, tapos paste natin dito. Next is yung password. Natin yung password. Mabilis. Kasi kung nakuha mo na to, pwede mo na lang copy paste. Kung para sa mga field lang din naman yan. So, refresh natin. Papansin nyo is empty yung 4. Pero pag nilagyan ko lang, clear ko lang dyan, duo San Mateo .com 1, 2, 3, 4, 5, 6. So once na sinabit ko yan, dapat lalabas dito sa console yung mga dyan, yung mga data sa field na to. So click yung register na button. So napapansin is nakuha dito sa console yung data ng full name, address, email address at password, di ba? So ganun yung pagkuha ng mga element gamit yung JavaScript, jQuery. So ito lang. So kakat ko muna yung video, then babalik tayo ulit mamaya.